Nang sinubukan ng fiance ko ang lahat ng paraan para manatili at magtrabaho sa unibersidad. Alam ko na agad na nahulog na ang loob niya sa kanyang propesor. Hindi ko ito iniwasan o pinag-alinlanganan. Kinausap ko siya ng harapan at tapatan. Alinman sa kanselahin ang kasunduan sa kasal. O paalisin niya sa trabaho ang propesor niya. Nawala siya ng buong gabi. Nang magpakita siya kinabukasan, maitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Isang pangungusap lang ang sinabi niya, tuloy ang kasal. Sa araw ng aming engagement party. Noong isusuot ko na sana ang engagement ring kay Ruyan. Biglang may isang lalaking may kargang sanggol na itinulak ang pinto ng banquet hall. Ruyan, sa wakas, kaya na kitang protektahan. Talaga bang iiwan mo na kami ng anak natin? Agad niyang itinago ang kanyang mga daliri. Hinawakan ko ng mahigpit ang singsing at pabulong na nagbabala, subukan mong umalis, hindi pa tayo tapos. Tinitigan niya ang singsing. Nang akma na niyang iabot ang kanyang daliri. Ang sanggol na karga niya ay tila nakaramdam at biglang umiyak ng malakas. Nagsabi lang siya ng pasensya na at umalis ng hindi lumilingon. Chulayang, ikaw na ang magdesisyon sa bagay na ito. Ano man ang mangyari, laging susuportahan ka ng pamilya. Pagkasabi nito, tiningnan ng masama ng nanay ko ang mga magulang ni Ruyan. Hindi mo talaga masasabi kung ano ang nasa loob ng isang tao. Nakakagulat. Kaya pala nawala na parang bula si Ruyan sa loob ng kalahating taon na iyon. Iyon pala ay para magkaanak sa ibang lalaki. Iyan ba ang pagpapalaki ng pamilyang Liu? Kung ako may ganyang anak, gugustuhin ko na lang magtago sa kahihiyan. Natigilan ako. Ang pangarap ni Ruyan ay magbukas ng isang bookstore sa tabi ng dagat. Kaya noong sinabi niyang gusto niyang manatili sa unibersidad, alam ko na agad na mahal niya ang kanyang propesor. Inakbayan ako ng roommate ko, normal lang naman na manatili sa unibersidad. Hindi ba't gusto lang ng mga babae ng isang matatag na trabaho? Napangisi ako sa isip ko. Iyon ay dahil hindi alam ng mga kaklase namin ang background ng pamilya namin ni Ruyan. Ang regalo sa ika-negatibo 18 kaarawan ni Ruyan ay isa 0% ng shares ng kanilang kumpanya. Sa kanyang sitwasyon, kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Ang tanging imposible ay ang maging isang 9 to 5 na empleyado sa isang paaralan. Ang plano namin ni Ruyan para sa hinaharap ang tanging hindi namin pinagkasunduan. Kailangan kong manahin ang negosyo ng pamilya, kaya kailangan kong mag-aral sa ibang bansa pagkatapos ng graduation. Habang siya naman ay walang ibang hangarin kundi ang magpakasaya sa buhay. Hindi naman ito problema. Kung ayaw niyang mag-aral sa ibang bansa, hindi ko naman siya pinilit. Naaalala ko pa noong araw na nagdesisyon akong mag-aral sa ibang bansa. Niyakap niya ako at naglambing, ayokong mabuhay na alam ko na ang kahihinatnan. Hayaan mo na akong mag-enjoy, okay? Bibisitahin naman kita ng palihim sa ibang bansa. Hindi ba mas exciting iyon? Napapayag niya ako kaya umalis ako papuntang ibang bansa. Naiwan siya sa bansa para sa kanyang tinatawag na kalayaan at mga pangarap. Gusto ng aming mga pamilya na magpa-engage na kami, pero ako ang tumutol sa pressure mula sa magkabilang panig. Simple lang ang naisip ko noon, hayaan siyang mag-enjoy pa sa buhay dalaga at huwag siyang itali agad sa kasal. Pero hindi ko inasahan na ang kalayaan niya ay hahantong sa pagkakaroon ng anak. Akala ko abala siya sa kanyang bookstore, kaya hindi niya ako mabisita sa ibang bansa. Iyon pala, hindi siya makabiyahe dahil buntis siya. Sa totoo lang, may mga senyales na noon pa. Pinili ko lang na huwag pansinin. Ngayon na nabunyag na ang katotohanan, sa wakas, hindi na namin kailangang maghinalaan pa. Tiningnan ako ng roommate ko na may awa, pare, mas maganda ang susunod. Natawa ako sa ekspresyon niya. Pero sa sumunod na segundo, tumulo ang luha mula sa aking mga pilikmata papunta sa likod ng aking kamay. Tumingala ako at tinakpan ang aking mga mata gamit ang aking kamay. Narinig ko ang isang malalim na buntong hininga. Pinaalis na ng aking mga magulang ang mga bisita. Sa malawak na banquet hall, wala pang 10 tao ang natira. Noon lumapit ang mga magulang ni Ruyan at hinawakan ako, Xiao Chen, mabait kang bata. Sa nangyari ngayon, kasalanan ni Ruyan. Kami rin ang nagkulang sa pagdidisiplina sa aming anak para pumatol sa sarili niyang propesor sa unibersidad. Huwag kang mag-alala, tita ang bahala sa kanila.
Pinutol ko ang sinasabi ng nanay ni Liu, "Tita, wag na po. Tutal, apo niyo rin naman iyon. Ito po ay usapin ng pamilya ninyo, hindi dapat makialam ang pamilyang Chen. Marami pong nangyari ngayon kaya hindi ko na po kayo maihatid." Ang malinaw na pagtataboy ko ay nagpabago sa mukha ng mga magulang ni Liu. Pero wala silang masabi. Bago umalis, sumubok pa ang tatay ni Liu, "Xiao Chen, ibibigay ko sa iyo ang 30% ng shares ng aming kumpanya kapalit ng pagbibigay mo ng pangalan sa bata. Mula ngayon, ituring mo na lang siyang ampon. Pagtulungan nating itago ang iskandalong ito." Umiti ako. "Tito Liu, iskandalo ng pamilya ninyo, bakit kailangang isama ang pangalan ng pamilyang Chen?" Nagbago ang mukha niya, puno ng hiya dahil nabisto. Nang makita nilang matigas ang desisyon ko, umalis na lang sila na dismayado. Hindi ko inasahan na makikita ko silang muli sa university class reunion. Si Liu Ruyan at si Zhang Zaiheng ay kaswal na nakatayo sa gitna ng kwarto, tinatanggap ang mga papuri at pagbati mula sa mga kaklase. Si Liu Ruyan pala ay isang tagapagmana ng pamilyang Liu. Ang galing magtago ng sikreto. Siguro gusto niyang maranasan ang simpleng buhay, pero nahulog sa bitag ng isang propesor. "Propesor, kayo naman, may anak na pala kayo, hindi niyo man lang kami sinabihan para makainom kami sa selebrasyon ninyo." Ngumiti si Zhang Zaiheng. Alam niyo namang espesyal ang katayuan ni Ruyan. Ngayon, magsaya lang kayo. Sagot ko na. Naghiyawan ang lahat. Nakatayo lang si Liu Ruyan sa tabi ni Zhang Zaiheng, hindi nagsasalita. Ang kanang kamay niya ay laging nakahawak sa bata, dahan-dahang tinatapik ito. Ang kanyang mukha ay puno ng lambing ng isang bagong ina. Kinuyom ko ang aking kamao, hindi mapigilan ang galit sa aking puso. Ang hayagan nilang pagtanggap ng mga pagbati ay parang sampal sa aking mukha. Naramdaman kong katawa-tawa ang eksena sa harap ko. Ang babaeng muntik ko nang maging fiance kahapon, ngayon ay kasama ang anak niya sa ibang lalaki, tumatanggap ng pagbati mula sa mga kaklase. Ang roommate ko sa tabi ko ay mas galit pa sa akin. Kumuha siya ng isang baso ng alak at lumapit sa kanila nang iinsulto. "Hindi ko lang alam, Professor Zhang, kailan pa kayo naging magkasintahan ni Liu Ruyan, nagpakasal at nagkaanak?" Ang mga salitang nagpakasal at nagkaanak ay binigkas niya ng may diin. Nagbago ang mukha ni Zhang Zaiheng. Ang tingin ng iba ay napunta sa roommate ko. At nagbitaw siya ng mas mabigat na bomba. "Si Liu Ruyan ay may ka-engage na, alam niyo po ba iyon? Pwede bang magtanong, ang pagiging kabit ba, kahit alam mong may ka-engage na siya, ay masarap ba sa pakiramdam bilang isang kagalang-galang na guro?" Para itong kulog na sumabog sa tainga ng lahat. Lahat ay nakatingin kay Zhang Zaiheng. Ang mga bumabati sa kanya kanina ay dahan-dahang umatras. At nagkumpol-kumpol para mag-usap. Biglang tumayo si Liu Ruyan sa harap ni Zhang Zaiheng, hinaharangan ang mga mapanuring tingin. "Magsalita ka ng maayos. Kung hindi mo alam ang buong katotohanan, manahimik ka na lang. Huwag kang gumawa ng gulo para sa sarili mo." Hindi natakot ang roommate ko sa banta ni Liu Ruyan. Tiningnan ako ng masama ni Liu Ruyan. Pagkatapos ay nagsalita, "Dahil bihira tayong magkita-kita, linawin na natin ang lahat. Totoo, may kasunduan kami sa kasal ni Chen Chulayang, pero desisyon iyon ng aming mga pamilya, hindi ang personal kong kagustuhan. Bilang isang independenteng tao, sa tingin ko ay may karapatan akong hanapin ang tunay na pag-ibig. Ang iba dyan, tapos na ang panahon ng mga emperador pero nag-a-arrange pa rin ng kasal. Hinding-hindi ko hahayaang sirain ng kasal ang buhay ko." Tinaas ni Liu Ruyan ang kanyang baba, ay halong kayabangan na dulot ng yaman. Halos pumalakpak na ang ilang babaeng kaklase para sa kanya. Hindi ko inasahan na gagamitin niya ako para ilihis ang atensyon. Akala niya siguro ay ako pa rin ang dating fiance na laging magpaparaya at magpapasensya sa kanya. Mumisi ako at humakbang, "Sa sinasabi mo, hindi ka pala sang-ayon sa engagement na ito. Bakit hindi ka tumanggi noon pa? Ilang pabor ang nakuha ng pamilya mong Liu mula sa pamilyang Chen dahil sa kasunduang ito, hindi ko na kailangang isa-isahin, di ba? Malaki na ang anak mo, hindi naman siguro siya isinilang sa isang araw lang, di ba? Bago ang engagement party kahapon, napakarami mong pagkakataon na umamin sa akin, pero hindi mo ginawa. Huwag mong ipakitang napakabuti mo. Liu Ruyan, huwag mo akong pandirihan." Hindi umimik si Liu Ruyan, namumula ang kanyang mga mata. Pero si Zhang Zaiheng ang nag-alala,
Chu Liang, hindi ganyan ang iniisip mo. Matagal nang gustong sabihin ni Liu Ruyan, pero paalis ka na noon papuntang ibang bansa, natakot siyang makaapekto sa iyo. Inisip niyang hintayin na lang ang pagbabalik mo. Pero natakot siyang magagalit ka. Noon, may nararamdaman din siya para sa iyo. Pinigilan ka niya para sa ikabubuti mo rin. Ang mga salitang iyon na puno ng pagkukunwari ay mas lalong nagpadiri sa akin sa kanila. Hindi na napigilan ng roommate ko at muling nagpakawala ng kanyang matalas na dila. Wow, sa narinig ko kay Professor Zhang, parang dapat pang magpasalamat sa inyo si Chu Liang, kayong dalawang manloloko. Manahimik ka, nagalit si Liu Ruyan. Wala kaming ginawang masama ni Zaiheng noong nag-aaral pa ako. Tumawa siya ng mapanukso. So, ano ngayon? Habang buhay, hindi mo mababago ang katotohanang estudyante ka niya. Napatingin sa akin si Liu Ruyan, bumuka ang bibig na tila may gustong ipaliwanag. Sa huli, yumuko siya at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Zhang Zaiheng habang karga ang bata. Sa totoo lang, si Zhang Zaiheng ay dati kong class advisor. Pagkatapos, noong ikalawang taon, sinabi ni Liu Ruyan na gusto niyang kunin ang parehong major ko. Kaya lumipat siya sa aming klase. Pagkatapos noon, napansin kong madalas siyang pumunta sa opisina ni Zhang Zaiheng. Naramdaman kong may mali kaya tinanong ko siya minsan. Umiti siya at tinapik ang balikat ko, loko. Lumipat ako sa klase ninyo para mas matagal tayong magkasama. Kailangan kong habulin ang mga aralin na namiss ko. Nagdududa ka pa sa akin. Kumunot ang noo ko, Ruyan, lalaki rin ako. Hindi ako komportable sa paraan ng pagtingin sa iyo ni Zhang Zaiheng. Masyado ka namang possessive. Dahil ba magkasama na tayo, hindi na ako pwedeng tingnan ng iba? And with Chen, ang pag-iisip mo ay delikado, ah. Noon, hindi ko rin masabi kung possessiveness lang ba iyon o iba pa. Kaya hindi ko na pinag-isipan pa ang bagay na iyon. Pero ngayon, sa pagbabalik tanaw, matagal na palang may gusto si Zhang Zaiheng sa kanya. Pero dahil sa kanyang posisyon, hindi siya pwedeng maunang gumawa ng hakbang. Pero ang kakayahan niyang akitin si Liu Ruyan na magkaanak sa kanya, kahit na may engagement contract kami ay isang kahanga-hangang gawarin. Nang gabing iyon, umuwi ako at inayos ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Liu Ruyan. May ilang mamahaling regalo. Pinag-isipan ko sandali, binalot ang mga ito, at nag-utos na ibalik sa kanya kinabukasan. Pero hindi ko inasahan na pagkatapos matanggap ang mga gamit, muling dumating ang ama ni Liu. Xiao Chen, tingnan mo, itong mga bagay na ito, pinag-isipan lahat ni Ruyan. Alin ba dito ang hindi nagpapatunay ng pagmamahal niya? Bata pa siya, normal lang na magkamali. Ngayon, hindi ba't normal lang na magkaroon ng ilang relasyon bago magpakasal? Isipin mo na lang ang pagkakaibigan ng ating mga pamilya, pag-isipan mo ulit ang sinabi ni Tito kahapon. Laging valid iyon. Umisi ako, Tito Liu, papakasalan mo ba ang isang babae na habang nasa ibang bansa ka, at habang may kasunduan kayo sa kasal, ay nagkaanak sa ibang lalaki ng palihim? Normal lang ang mag-date bago magpakasal. Pero mula noong araw na nagkaroon tayo ng kasunduan, hindi ako nakipag-ugnayan sa ibang babae. Dahil sa tingin ko, ayokong saktan ang dalawang tao ng sabay. Hindi ko inasahan na dinala rin pala ng ama ni Liu si Liu Ruyan. Pagkatapos kong magsalita, lumabas siya mula sa likod ng pinto. Pero hindi mo ako tinanong kung anong nangyari noon. Hindi mo tinanong kung bakit ko ginawa iyon. Chen Chu Liang, kung sasabihin kong may mabigat akong dahilan, maniniwala ka ba? Ang ginagawa mong ito, ang biglaang pagputol ng lahat, hindi ba't isa rin itong paraan ng pananakit sa akin? Pinakinggan ko ang lahat ng sinabi niya, na natiling kalmado. Liu Ruyan, ito na ang huling dangal na ibinibigay ko sa iyo at sa sarili ko. Tuluyan ng gumuho si Liu Ruyan. Sumigaw siya nang walang pakialam sa kanyang imahe. Pero ayoko ng dangal. Ang gusto ko ay isang asawang nagmamahal sa akin ng buong puso. Gusto kong magpakasal sa isang taong may buhay, hindi sa isang tagapagmana ng isang mayaman na pamilya na parang makina. Biglang nanikip ang dibdib ko. Kaya pala, inaamin ko, hindi pag-ibig ang sentro ng buhay ko, pero ibinigay ko na sa kanya ang lahat. Matagal akong hindi nagsalita. Tila tumigil ang hangin. Akala ng lahat ay wala akong pakialam. Tanging ang nanay ko lang ang nakakita sa nanginginig kong likod. Mabilis siyang bumaba mula sa ikalawang palapag at biglang sinampal si Liu Ruyan.
Paano ka pinalaki ng pamilyang Liu na maging ganito kawalang puso? Agad na itinulak ni Liu Ruyan ang nanay ko. Mula pagkabata, hindi ako sinaktan ng nanay ko. Anong karapatan mo? Huwag mong sabihing hindi ako manugang ng pamilyang Chen ngayon, kahit na ako pa, subukan mo akong saktan. Lumapit ako para tulungan ang nanay ko, gulat na nakatingin kay Liu Ruyan. Nanginginig pa rin ang kamay ng nanay ko na itinaas niya. Pero si Liu Ruyan ay parang isang sirang pana, paos ang boses. Kung hindi mo siya pinalaking ganito kakolonyal at makaluma, hindi sana kami nagkaganito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Manahimik ka, Liu Ruyan. Wala kang karapatang sisihin ang nanay ko. Umalis ka sa bahay ko. Pagkaalis ni Liu Ruyan, naramdaman ko ang pagod sa bawat sulok ng aking katawan. Hindi pa nakakabawi sa gulat ang nanay ko. Tumingin lang siya sa akin nang walang imik. Parang may gusto siyang sabihin, pero yumuko na lang siya at umakyat sa taas. Hindi ko alam kung paano siya aaliwin. Matapos ang komprontasyon, lalong naging hayagan si Liu Ruyan sa pagpapakita ng pagmamahal niya kay Zhang Zaiheng at sa kanilang anak. Hindi lang niya ipinarehistro ang bata sa ilalim ng apelyido ng Liu, kundi binigyan din niya si Zhang Zaiheng ng mas magandang trabaho. Noong kaarawan niya, ni-reserve niya ang pinakamahirap ay book na restaurant at nag-post ng kanilang litrato na naging usap-usapan sa aming circle. May mga kaibigan akong nag-screenshot ng kanyang post at ipinadala sa akin. Young Master Chen, hahayaan mo na lang ba yan? Kaya mo yang tiisin? Hindi mo ba tuturuan ng leksyon? Hindi ako sumagot. Tahimik kong binuksan ang post. Nakita kong maraming komento sa ilalim, karamihan ay panunukso at pang-insulto. Miss Liu, ano bang nakita mo sa isang matandang lalaki na walang-wala? Na mas mabilis siyang tatanda sa'yo. Kung hindi ka naman pala magpapakasal sa pamilyang Chen, sana sinabi mo agad. Sinayang mo lang ang oras ng iba. Si Brother Chen pa naman ang ideal man ko. Tapos humanap ka lang ng isang matandang lalaki na kailangan mo pang tulungang maghanap ng trabaho. Sa hinaharap, ikaw na rin ba ang bibili ng kotse at bahay niya? Habang binabasa ko ang mga komento, biglang mailumitaw na pinned comment. Ang pinagmulan ay hindi sumasalamin sa kakayahan. At si Zaiheng ang mahal ko. Ang hindi pagrespeto sa kanya ay hindi pagrespeto sa akin. Pagkatapos, nawala ang mga negatibong komento. Lalong lumamig ang aking tingin. Ang pagtatanggol ni Liu Ruyan kay Zhang Zaiheng ay isang hayagang sampal sa aking mukha. Pero hindi ko inasahan na hindi pa pala ito ang pinakamasamang bagay na ginawa ni Liu Ruyan. Dahil sa nangyari, ilang araw nang hindi makatulog ng maayos ang nanay ko. Ngayon, hindi na siya makabangon sa kama. Natakot ako at agad na tumawag sa ospital. Ang pinakamagaling na ospital para sa ganitong uri ng sakit ay ang ospital na pag-aari ng pamilyang Liu. Pinigilan ko ang panginginig at tinawagan si Liu Ruyan para humingi ng tulong sa pag-arrange ng doktor, pero 3 beses niyang ibinaba ang tawag. Wala akong magawa kundi dalhin muna ang nanay ko sa ospital. Pero hindi man lang kami nakapasok sa emergency room. Isang nurse ang tumingin sa akin na may kaba at walang tigil na humingi ng paumanhin. Miss Chen, wala na po talagang kama. Abala po ang lahat ng doktor. Kung magtatagal pa po kayo, baka mahuli na ang lahat. Alam ko. Pero sa ngayon, wala akong mas magandang pagpipilian. Kaya muli akong nakiusap sa nurse. Ang Liu Family Hospital ay may tea. Hindi pa ako tapos magsalita nang sumigaw si Liu Ruyan. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, hindi pwedeng labagin ang mga patakaran ng ospital. Chen Chuliang, hindi ba't pinutol mo na ang ugnayan sa pamilyang Liu? Mahalaga pa ba kung sino ka? Pwede kong kalimutan ang nakaraan at mag-arrange ng kwarto at doktor, pero kailangan niyang humingi ng tawad. Itinuro ni Liu Ruyan ang nanay ko na nasa aking mga bisig, puno ng galit ang kanyang mga mata. Dahil sa sampal na iyon, nagtanim siya ng sama ng loob sa taong nagmahal sa kanya sa loob ng 10 taon. Tuluyan ng nanlamig ang aking puso. Ang stroke ay hindi biro. Hindi ako pwedeng mag-atubili. Kaya napilitan akong sumuko. Liu Ruyan, ako na ang hihingi ng tawad sa'yo, okay? Alang-alang sa kabutihan ng nanay ko sa'yo sa loob ng maraming taon. Hindi. Sinampal niya ako at ininsulto si Zaiheng. Ang hindi ko pagpapaluhod sa kanya ay pagpapakita na ng respeto.
Hinarangan ni Liu Ruyan ang pasilyo, walang pakialam sa mga taong nakatingin, at pinilit na humingi ng tawad ang nanay ko. Dumarami ang mga nanonood. Nang akala ng lahat ay hihingi ng tawad ang nanay ko, biglang may narinig na tunog ng ambulansya mula sa labas. 5 o 6 na doktor na nakasuot ng uniforme ng pinakamagaling na pribadong ospital sa Beijing ang yumuko sa akin. Maayos nilang inasikaso ang lahat. Bago sumakay sa sasakyan, tiningnan ko si Liu Ruyan na natigilan. Sa harap niya, tumawag ako sa telepono. Kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa Liu Group. Sa loob ng 1 buwan, ayokong makita ang anumang kumpanya ng Liu na kumikita pa. Nawala ang kulay sa mukha ni Liu Ruyan. Tiningnan niya ang mga sanay na tauhan ng pribadong ospital na mabilis at propesyonal na kumuha ng responsibilidad. Gusto niyang lumapit para magsabi ng isang bagay, pero napigilan siya ng aking tingin. Sa tingin ko sa kanya, wala nang bahid ng init ng nakaraan. Tanging matinding lamig na lang ang natira. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Ang tingin nila kay Liu Ruyan ay puno ng komplikadong damdamin. Naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang mukha, hindi dahil sa sakit ng sampal, kundi dahil sa huling sinabi ko. Para itong isang punyal na gawa sa yelo na tumusok sa kanyang pagmamataas. Chen Chuliang, ang lakas ng loob mo. Sumigaw siya sa walang taong pintuan, pero maihalong panginginig ang kanyang boses. Kinuyom niya ang kanyang kamao, bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala sa akin ng mensahe. Anong karapatan mo? Anong karapatan mo? Paano mo nagagawang gamitin ang ganyang utos sa pamilyang Liu? Sino ka ba? Nang makita ko ang mensahe, kalalabas lang ng nanay ko sa operating room. May galit sa aking mga mata. Sino ako? Anong karapatan ko? Liu Ruyan, malalaman mo rin agad. Hindi ko sinagot ang mensahe. Umupo lang ako sa silya at kinakabahang tiningnan ang operating room. Samantala, si Liu Ruyan ay nakatayo sa lobby ng ospital. Pagkatapos ng galit, dumating ang takot na parang alon. Ruyan, hindi niya alam kung kailan dumating si Zhang Zaiheng sa tabi niya, may pag-aalala sa kanyang mukha at isang bahagyang kaba na hindi madaling mapansin. Huwag kang matakot, galit lang si Chuliang. Hindi niya gagawin iyon. Narinig niya siyempre ang sinabi kong, kanselahin ang lahat ng kooperasyon sa Liu Group. Kaya nagmadali siyang pumunta para aliwin si Liu Ruyan. Sumandal si Liu Ruyan sa kanyang dibdib, pinipigilan ang panginginig. Kararating lang ni Chuliang mula sa ibang bansa. Wala siyang ganoong kalaking impluwensya. Nag-aalala lang ako ng sobra. Biglang natauhan si Liu Ruyan, pilit na pinakalma ang sarili, at sinubukang panatilihin ang kanyang dignidad bilang panganay na anak ng pamilyang Liu. Huminga siya ng malalim at pilit nang umiti kay Zhang Zaiheng. Okay lang. Ano bang magagawa niya? Hindi rin naman basta-basta ang pamilyang Liu. Puntahan mo na ang bata. Sabi ng nurse kanina, gising na raw. Hinawakan niya ang kamay ni Zhang Zaiheng, umaasang makuha ang init nito para mawala ang lamig sa kanyang puso. Pero malamig din ang kamay ni Zhang Zaiheng. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala ang ambulansya, madilim at hindi malinaw ang tingin sa likod ng kanyang salamin. Sa ospital, sa wakas ay namatay na ang ilaw sa operating room. Agad akong lumapit. Binigyan ako ng doktor ng isang mapagpakalmang tingin. Ang inyong ina ay labis na nagalit, ang matinding pagbabago ng emosyon ay nagdulot ng cerebral vasospasm. Mabuti na lang at nadala siya agad sa ospital, kaya hindi nagkaroon ng malawak na bara. Tiningnan ako ng doktor, sandaling huminto, at nagpatuloy, pero may naiwan itong malinaw na epekto. Ang lakas ng kalamnan sa kaliwang bahagi ng katawan ay halatang humina, at pansamantalang naapektuhan din ang kanyang pananalita. Kailangan niya ng mahabang panahon ng rehabilitation. At dapat niyang panatilihing kalmado ang kanyang emosyon, hindi na siya pwedeng ma-stress pa. Tahimik akong nakinig, naninigas ang aking panga. Dahan-dahan kong hinawakan ang kamay ng aking ina na nakalaylay sa gilid ng kama, malamig at malambot. Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi na ito maulit. Walang makakataka sa mga nanakit sa inyo. Gabi na nang matapos kong ayusin ang lahat. May 10 mensahe sa aking telepono. Sinabi sa akin ng aming mga kaibigan na sikat na raw si Liu Ruyan at Zhang Zaiheng. Iyon pala, ang eksena kung saan inaaliw nila ang isa't isa sa lobby ng ospital ay nakuna ng litrato.
Ang blogger na kumuha ay isang kilalang tagapagdokumento ng mga pangyayari sa ospital. Dahil sa madramang pagsulat ng blogger, mabilis itong sumikat. May nakakilala kay Zhang Zaiheng at may nagpadala pa ng anonymous na mensahe sa blogger. Sinabing si Zhang Zaiheng ay dating propesor sa universidad at si Liu Ruyan ay kanyang estudyante. Nang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, hayagan nilang inamin online ang kanilang kwento ng pag-ibig. At nakakuha pa sila ng maraming papuri. Ang mga dating akademikong papel ni Zhang Zaiheng ay hinukay ng mga netizens. Sinabi nilang siya ay isang taong may prinsipyo at isang matalinong akademiko. Napangisi ako at hinigpitan ang hawak sa aking telepono. Ang pagiging pasaway ni Liu Ruyan, ang pagkukunwari at kaduwagan ni Zhang Zaiheng, ang kawalang hiyaan at kasakiman ng mga magulang ni Liu, ay parang mga lason na baging na pumupulupot sa aking puso, na halos hindi ako makahinga. Dangal. Binigyan ko sila ng dangal. Sila mismo ang sumira nito. At sinubukan pang itapon ang mga piraso sa aking mukha para hiyain ako. Hindi pa sila nag-atubiling saktan ang aking pamilya. Hayaan muna natin silang magsaya. Dahil hindi na maulit ang mga araw na ito. Sa loob lang ng 3 araw, 10 kasunduan sa kooperasyon na malalim na nakaugnay sa pangunahing negosyo ng pamilyang Liu ay unilateral na tinapos. Malinaw at madaling maintindihan ang dahilan, dahil sa magulong pamamahala ng kumpanya, hindi tamang pag-ugali ng mga mataas na opisyal, at malaking panganib sa operasyon at kredibilidad. Ang pagtatapos ng mga kasunduang ito ay hindi lang nangangahulugan ng direktang pagkawala ng napakalaking orders at kita para sa Liu Group, kundi malubhang nakaapekto rin sa kanilang posisyon sa capital market at supply chain. Biglang bumagsak ang presyo ng kanilang stocks. Halos sumabog na ang telepono ng ama ni Liu. May mga nagtatanong na partners, mga natatakot na shareholders, at mga kalabang nagagalak sa kanilang kapahamakan. Nasa bingit na ng pagbagsak ang pamilyang Liu. Walang magawa ang ama ni Liu kundi tawagan ako. Pero hindi niya ako makontak. Wala siyang magawa kundi personal na pumunta sa headquarters ng Chen Group para makita ako. Pero magalang at malamig siyang hinarangan sa baba. Puno na po ang schedule ni President Chen, hindi po siya tumatanggap ng bisita sa ngayon. Ito ang unang beses sa buhay ng ama ni Liu na magpakumbaba sa isang sekretarya. Nagmakaawa pa siya, pakiusap, hayaan mo akong makita si Chen Chulayang, kahit sa telepono lang. May mahalaga talaga akong sasabihin. Kung hindi mo ipapaalam, tatalo na ko mula dito. Itinuro ng ama ni Liu ang bintana. Nasa 30 floor sila. Hindi na naglakas loob ang sekretarya. Tinawagan niya ako para ipaalam ang sitwasyon. Pero na-ospital ang nanay ko dahil sa galit. Paano papayag ang tatay ko na palampasin ang pamilyang Liu? Nang sumagot ako sa telepono, hindi hinintay ng tatay ko na magsalita ang ama ni Liu. Malamig at mabilis niyang sinabi, ang kasalukuyang presidente ng Chulayang Group, ang desisyon niya ay desisyon ng pamilyang Chen. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Tulala ang ama ni Liu. Akala niya lahat ay dahil sa akin. Pero hindi niya inasahan na ang nangyayari sa pamilyang Liu ngayon ay ako ang nagtulak. Nagalit ang ama ni Liu hanggang sa magdilim ang kanyang paningin. Sa wakas ay napagtanto niya na desidido na talaga ang pamilyang Chen na makipaghiwalay. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang galit kay Liu Ruyan. Galit na galit siyang pinuntahan si Liu Ruyan. Tingnan mo ang ginawa mo. Para sa lalaking iyan na walang kwenta, anong gulo ang ginawa mo? Pinigilan mo pa ang nanay ni Chen na magpatingin sa doktor. Liu Ruyan, nabangga ba ang ulo mo sa pinto? Ang pamilyang Chen ang pinakamalaki nating suporta. Ngayon, tingnan mo. Kumilos na sila. Babagsak na ang pamilyang Liu. Masaya ka na ba? Pinakinggan ni Liu Ruyan ang sigaw ng kanyang ama, umiiwas ang tingin. Tiningnan niya si Zhang Zaiheng na nakaupo sa sofa at naglalaro sa bata, pilit na nangangatwiran. Tatay, ang nanay ni Chen Chulayang ang unang nanakit sa akin. Sila ang nang-aapi. Bakit kailangan nating umasa sa kanila? Kaya naman natin. Pak! Malakas na dumapo ang palad ng ama ni Liu sa mukha ng kanyang pinakamamahal na anak. Mas malakas pa ito kaysa sa mahinang sampal ng nanay ko noon. Agad na namaga ang mukha ni Liu Ruyan, umuugong ang kanyang mga tainga. Mula pagkabata, hindi pa niya nakita ang ganitong panig ng kanyang ama. Tuluyan nang gumuho si Liu Ruyan. Pero hindi pa tapos ang ama niya.
Ikaw mismo. Ano ba ang meron ka? Kung walang pamilyang Liu, sino ka, Liu Ruyan? Ang kaunting shares mo, sapat ba para buhayin ang mahal mong lalaki at ang batang iyan na hindi malinaw ang pinagmulan? Ang trabaho ni Zhang Zayeng ngayon, hindi ba dahil sa koneksyon ng pamilyang Liu? Liu Ruyan, gumising ka. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Chen Chulayang. Magmakaawa ka sa kanya. Itago mo na ang walang kwenta mong pride. Kung hindi, maghintay ka na lang na maging pulubi sa kalsada mula sa pagiging panganay na anak ng pamilyang Liu. Nakatayo si Liu Ruyan na parang yelo, nanlalamig ang buong katawan. Ang sigaw ng kanyang ama ay sumira sa magandang pantasya na pilit niyang binuo gamit ang pag-ibig at kalayaan. Akala niya, dahil sa kanyang estado bilang anak ng mayaman, kaya niyang balansihin ang pag-ibig at materyal na bagay. Parehong nag-i-enjoy sa tunay na damdamin mula kay Zhang Zayeng at hindi kailangang isuko ang komportableng buhay. Naramdaman pa niya na ang aking pagiging makaluma at responsibilidad sa pamilya ay isang hadlang sa kanya. Pero ngayon, halos lahat ay nagsasabi sa kanya ng malupit na katotohanan. Kung wala ang suporta ng pamilyang Liu, ang kanyang pinaghirapang pag-ibig na paraiso ay isang kastilyong buhangin lang. Tumingin siya kay Zhang Zayeng, komplikado ang kanyang tingin. Iniwas ni Zhang Zayeng ang kanyang tingin habang karga ang bata. Pabulong siyang nagsabi, Ruyan, ang tatay mo nag-aalala lang siya. Masama talaga ang sitwasyon ngayon. Natatakot ka, ay halong talas ang boses ni Liu Ruyan. Natatakot kang maghirap kasama ko, hindi ba? Hindi, agad na itinanggi ni Zhang Zayeng, medyo nagmamadali ang tono, pero parang walang lakas. Nag-aalala lang ako sa iyo at sa bata at sa pamilyang Liu dahil di. Dahil ano, tanong ni Liu Ruyan, lalong humihigpit ang kaba sa kanyang dibdib. Dahil mukhang seryoso na talaga si Chulayang ngayon, humina ang boses ni Zhang Zayeng. Bumagsak ang puso ni Liu Ruyan. Sa wakas ay napagtanto niya na ang taong dating sumusunod sa lahat ng gusto niya, na hindi man lang siya kayang pagsabihan ng masakit na salita, na ako. Ngayon, siya ay naging isang tagahatol na nakabitin sa ulo ng pamilyang Liu, handang magbigay ng nakamamatay na suntok anumang oras. At ito ay simula pa lamang. Biglang pumasok ang tax department sa pamilyang Liu para suriin ang kanilang mga libro. Pagkatapos, biglang nagsagawa ng inspeksyon ang environmental department sa pabrika ng pamilyang Liu, nagbigay ng malaking multa at nag-utos na itigil ang operasyon. Ang mga maliliit na kumpanya na nakadepende sa pamilyang Liu ay nagsimula na ring dahan-dahang dumistansya at may mga lihim pang nananabotahe. Halos hindi na makayanan ng pamilyang Liu. Namuti na ang buhok ng ama ni Liu. Humihingi siya ng tulong sa lahat ng dako, pero nalaman niyang ang mga kaibigan niya noon ay umiiwas o direktang sinasabing hindi sila makakatulong. Ang daloy ng pera ng pamilyang Liu ay malapit ng maputol, malapit ng bumagsak. Nagbago ng husto ang buhay ni Liu Ruyan. Ang kinang ng pamilyang Liu na kanyang ipinagmamalaki ay mabilis na kumupas. Hindi na niya kayang manirahan sa isang marangyang apartment, hindi na siya tinatanggap sa mga luxury stores. Napilitan siyang ibenta ang kanyang mga alahas para mabuhay. Mahirap din ang buhay ni Zhang Zayeng. Ang top-notch research institute na pinasukan niya dahil sa koneksyon ng pamilyang Liu ay puno ng mga tsismis tungkol sa kanyang pagiging soft rice man, umaasa sa babae at may masamang karakter. Sinubukan niyang patunayan ang kanyang sarili, pero ang kanyang mga ulat ay hindi pinapansin at binawi ang kanyang mga pribilehiyo sa laboratorio. Ang mga dating mapanuring tingin ng paghanga ay naging lantaran ng pangungutya at awa. Hindi na ito makayanan ni Liu Ruyan. Ang kanilang mga pag-aaway ni Zhang Zayeng ay naging mas madalas. Sinisi niya ito sa pagiging walang kakayahan na hindi kayang protektahan siya at ang kanilang anak. Sinisi naman siya nito sa pagiging masyadong pasaway at hindi marunong magtimpi, kaya nagkagulo ang lahat. Sa isang matinding pag-aaway, hindi na nakontrol ni Liu Ruyan ang sarili at itinuro ang bata sa duyan at sumigaw. Dahil lahat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo noon. Liu Ruyan, malakas na putol ni Zhang Zayeng, namumutla ang mukha. Nababaliw ka na ba? Anak mo yan. Nagulat din si Ruyan sa sinabi niya. Naupo siya sa sahig at humagulgol. Anong magagawa ko? Gusto tayong patayin ang pamilyang Chen. Araw-araw akong sinisisi ng tatay ko. Pinagtatawanan tayo ng lahat. King Rang, natatakot ako. Anong gagawin natin?
Isang linggo pagkatapos, dumating ang mas malaking bagyo. Si Zhang Zaiheng ay inireklamo ng academic fraud at opisyal na sinimulan ang investigasyon. Tuluyan ng gumuho ang mundo ni Zhang Zaiheng. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa sira-sirang apartment na inuupahan ni Liu Ruyan, sarado ang mga kortina. Alam na alam niya ang kahihinatnan kung mapatunayan ang pandaraya, sira ang reputasyon, wasak ang kinabukasan at posibleng makulong. Siya iyon, sigurado ako. Si Chen Chulayang iyon. Siya ang may gawa nito. Gusto niya tayong sirain. Tiningnan ni Liu Ruyan ang lalaking nagwawala sa harap niya, puno ng pagkasuklam at takot ang kanyang puso. Sino ang sinisisi mo ngayon? Bakit hindi mo sinabi iyan noong ginagawa mo ang mga bagay na iyon? Tiningnan niya ang sira-sirang apartment, na amoy ang murang take-out na pagkain. Ang bata ay umiiyak sa gitna ng pag-aaway ng mga magulang. Sa labas, nag-aabang ang mga reporter. Ang balita ng pagkabangkarote ng pamilyang Liu ay paulit-ulit na ipinapalabas sa balita. Tapos na ang lahat. Napaupo si Liu Ruyan sa sahig, walang laman ang tingin. Pagkatapos noon, maraming beses sinubukan ni Liu Ruyan na hanapin ako. Lumuhod pa siya sa labas ng kumpanya sa loob ng 3 araw, walang tigil na sinasampal ang sarili. Ang Liu Ruyan ngayon ay wala nang pakialam sa kahihiyan at reputasyon. Gusto niyang ibalik ang oras ilang buwan na ang nakalipas. Pero walang gamot sa pagsisisi sa mundo. Biglang bumagsak ang Liu Group. Si Zhang Zaiheng ay nahuli. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak, hindi na niya kayang umupa kahit sa pinakamurang bahay. Ang huling balita na narinig ko tungkol sa kanya ay may nakakita sa kanya sa tabing dagat, karga ang kanyang anak at nakatulala. Tinanong ako ng aking assistant kung gusto kong magpadala ng tao para tingnan siya. Umiling ako. Lahat ng landas ay pinili natin mismo. Hindi na ako muling makikialam sa buhay ni Liu Ruyan. Ang landas ng aking buhay ay hindi na muling magkakatagpo sa kanya. Ngayon, tumawag ang ospital. Tuluyan nang gumaling ang nanay ko. Naghanda ako ng isang palumpo ng bulaklak para sunduin siya. Pagpasok ko sa flower shop, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting cheongsam na nag-aayos ng bulaklak. Hindi ko na malayang nagtanong ako, pwede mo ba akong gawa ng ganitong palumpon? Uuwi na kasi ang nanay ko ngayon, gusto ko siyang pasayahin. Ngumiti siya, malambing at masaya ang kanyang boses. Anong uri ng bulaklak ang gusto ng nanay mo? Anong kulay? May mga hobby ba siya? Nang makita niyang hindi ako sumasagot, agad siyang nagpaliwanag, hindi po ako nang hihimasok sa privacy mo, gusto ko lang po na mas maging maganda ang resulta. Umiti ako at nakipag-usap sa kanya. Habang tinitingnan ko ang mga ordinaryong bulaklak na nagiging sining sa kanyang mga kamay, gumaan ang aking pakiramdam. Pagkatapos noon, naging regular customer ako ng flower shop na ito. Pagkalipas ng 1 taon, naging asawa ako ng may-ari ng flower shop. Ang mga tao sa aking alaala ay matagal nang kumupas. Mahaba pa ang aking lalakbayin. Ang sikat ng araw, mga bulaklak, at ang minamahal ay hindi isang kahulugan, kundi isang kamangha-manghang pakiramdam sa isang sandali na nagsasama-sama upang lumikha ng isang tibok ng puso.